Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan. Nakapanood na ba ang lahat doon sa isinagawang pangatlong pagdinig sa Senado patungkol ito sa pagka-aresto sa Pangulong Duterte na isinagawa ni Senator Amy Marcos. Pero sa buong pagdinig ng Senado na ginawa ni Amy Marcos, ang pinakamagandang bahagi at ang pinakanagustuhan ko ay yung pag-cross-examination ni Senator Bato kay General Torre at sa mga kasamahan nito. Dito talaga makikita natin mga kababayan na talagang nagkaroon ng konspirasi, nagkuntsabahan talaga mga to. Kasi kahit anong pagpapalusot nila, lumilitaw talaga ang kasinungalingan nila. Pilit nilang hinahanapan ng solusyon na makalusot sila sa ginawa nilang kuntsabahan or conspiracy. Talaga namang lumilitaw talaga na meron silang pinoprotektahan. Mayroon talagang nag-utos sa kanila na gawin ang pag-aresto sa dating presidente. Bueno, pakinggan muna natin itong ginawang cross-examination ni Senator Bato kay General Torre. Panoorin natin mga kababayan. Tumayong balahibo ko nun sir, noong panahon na nakita ko, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Ang penalty nito ay 4 na taon nata na kulong. Who gave you the order? I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. Ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? General Torre, may violation ho ba sa arrest ni former President Duterte? No sir. Any person arrested or detained or shall be allowed visits by or conference with any member of the immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Sir, we have substantial doctor. Ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes sir. Hindi ba siya anak? Nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them. Ang penalty nito ay 4 na taon nata na kulong. Bawal na pigilan yung anak na bumisita. So, it's your call to violate the law. Yung Dr. Suba ni President Duterte certified him fit to travel. It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not it, true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng government doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tignan mo. The law is clear eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away and you're supposed to allow his family members there and not deny them. So, who gave the order? Sino nagbigay sa'yo ng order? Sir, No, I have a team you of are the one there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. This Ay, operation matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. Secretary Remulla, I recall that General Torre, nagbigay siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Arrest him and bring him to the Hague. Yun na.
Simple as that. Alas naman, sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. So Secretary Remulla, nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yon? Sino nag-utos sa kanya? I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nagutos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. So, sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So, you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one No, sir. that is referred to, I will admit it. Mga kabayan, napanood nyo naman, di ba? Nakita nyo naman kung paano sila magturuan, di ba? From General Torre, tinuro niya si PNP Chief. From PNP Chief, itinuro niya si PCTC, yung ano ba yun, di ko alam kung ano yung PCTC niyan, basta itinuro niya yun. At nag-deny, di ba? Nagtuturuan sila. Nakita naman natin mga kabayan kung paano nila kasinungalingan nila, di ba? Pilit nilang hinahanapan ng lusot yung mga kasinungalingan nila. Pero lalo lang lumilitaw yung kasinungalingan talaga nila. Wala tayong magagawa dyan mga kababayan. Nangyari na mga bagay na ito. Nandoon na, naka-detain na si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Isinorender na nila yon sa mga ibang lahi. Di ba? So ngayon, itong Senate inquiry or itong hearing na to, ang gusto lang mangyari dito ni Amy Marcos, na aminin talaga nila kung sino talagang nag-utos. Subalit, ganun pa man mga kababayan, ayaw talaga nila ituro kung sino talaga nag-utos. Pero sa bandang huli, umamin din naman si Secretary Remulla, si DOJ Secretary Remulla, na sabi niya, I admit him. Maliwanag yun. Inadmit niya yung pagkakamali nila, di ba? Pero hindi rin naman gagawin to ni Secretary Remulla kung wala rin naman nag-utos sa kanya mga kababayan. Yan ang maliwanag na explanation. Hindi gagawa ng isang hakbang yung DOJ na yan kung walang nag-utos na mataas pa sa kanya. Ganun lang kasimple yan mga kababayan. Kaya nga, talagang wala Kakatakot ang mga nangyayari nga sa bansa natin mga kababayan. Kasi nga, kung yung ganitong sitwasyon, nagawa nila sa isang dating presidente ng Pilipinas, mas lalo nilang magagawa ang bagay na ito sa mga ordinaryong Pilipino na walang kalaban-laban sa kanila. Tama ba mga kababayan? Kung ito nga, malakas ang impluensya nito, dating presidente ng Pilipinas, nagawa pa nilang arestuhin at nagawa nilang gawan ng kung ano-anong kaso, di ba? Na hanggang ngayon, wala pa rin naman silang napapatunayan. Maliwanag naman sa atin mga kababayan, kahit sinong ordinaryong Pilipino, maliwanag na naiintindihan na ang sino man taong may kasalanan sa Pilipinas, dapat lang humarap sa korte ng Pilipinas. Maliwanag na maliwanag yan. Kahit ordinaryong Pilipino, di ba? Bakit kailangan nila iharap sa banyagang hukuman? Yun lang yung bottom line dyan mga kababayan, di ba? Bakit kailangan? Dapat sana, dinala muna nila sa hukuman ng Pilipinas at dito muna nila nilitis. Bago nila dalhin sa hukuman ng iba. Ganun lang kasimple yan, mga kababayan. Hindi naman tayo, hindi naman natin kailangan mag-aral ng law para maintindihan ang mga bagay na yan. Simpleng explanation lang. Ganito lang yan Kunyari, ikaw kabayan. Ito example lang Kunwari lang, nakapatay ka, hinuli ka ng pulis, dadalhin ka ba agad-agad sa Amerika? Dito ka nakapatay? Dadalhin ka ba doon sa korte ng Amerika? Doon ka ba ikukulong? Dito ka nakapatay? Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kadali intindihin ng batas, mga kababayan. Na dapat, dito talaga nila litisin yan. Kailangan nila ibalik yan dito. Yun ang pinakaano dito. Ibalik nila. Kung nagawa nilang ipadala doon,
at isurrender nila, ibalik nila dito. Di ba? Ang tanong lang diyan bakit sila natatakot na dito litisin sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte? Magagaling naman mga abogado ng gobyerno. Di ba? Sa totoo nga, sa sobrang galing nila, nagawa nga nilang ipadala sa The Hague si dating Pangulong Duterte. Di ba, mga kababayan? Ganun lang yun. Kahit anong pagsisinungaling talaga nila gawin dito sa hearing, lumalabas yung kasinungalingan nila. Lalo lang silang nadidiin sa kasinungalingan nila, mga kababayan. Kasi marami nang naglabas ang interview na si General Torre umami na. Sabi niya, sa interview ng TV, bigyan mo lang ako ng eroplano. Gagawin ko yan. Sino nagbigay sa kanya ng order para gawin yan? Sino nagbigay sa kanya ng eroplano? Di ba? Maliwanag na may nag-utos, mga kabayan. Ganun lang kasimple yan. Hindi naman natin kailangan pang maging attorney o abogado para maintindihan to. Kasi, ang impormasyon ngayon, nasa internet na. Nakikita natin lahat ng mga impormasyon. Di ba? Kagaya niya, ang dami nang naglabasan na balita, ang dami nang naglabasan na video. Tapos ito pa, Senate inquiry, nagkaroon ng Senate hearing. Sa unang hearing pa lang, di ba? Lahat ng pagsisinungaling na ginawa nila. Sa pangalawang hearing, hindi sila sumipot, di ba? Kaya ang nangyari, sinumon sila ngayon. Dahil kung hindi sila sisipot sa pangatlong hearing, mas lalong madidiin sila sa kasinungalingan. Pero ganun pa rin ang nangyari, nadiin pa rin sila sa mga kasinungalingan nila, mga kababayan. Di ba? Ito ay lang natin, opinion sa nangyayari sa lipunan. Bagamat nangyari na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Wala rin naman tayong magagawa bilang mga ordinaryo Pilipino, kundi sa ganitong paraan na lang, maglabas na lang tayo ng ating sariling opinion bilang bahagi ng ating freedom of speech. Yun eh. Ganun lang yun, mga kabayan. Maraming salamat sa panonood ninyo. At shoutout nga pala sa 1,181 subscribers. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan kong subscribers. At kung isa ka sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please, parang awa mo na. Mag-subscribe ka na. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Lagi lang tayo manalangin para sa kapayapaan ng ating bansa. God bless sa ating lahat, mga kababayan. Peace out.